Magandang umaga po sa bawat isa. So, nariyan na po yung ating series. Ano po? So, panibago. So, alam nyo po, kapag po kami ay nagme-meeting at pinagme-meetingan po namin, yung pong panibagong series ay ipinagpipray po namin sa ating Panginoon. Kasi napakahalaga po na lagi nating iasa sa atin pong Panginoong Diyos yung mga messages na kailangan po natin. Amen po ba? Kasi po, hindi po tayo magde-decide ng saganang sarili lang po natin kasi ang Diyos po kasi ang mas nakakaalam o nakakabatid kung ano po yung kailangan ng bawat sa atin, kung ano ang kailangan ng kanyang iglesia. At ang Diyos naman ay saganang nagbibigay sa atin. Amen po ba? Parang ano lang po natin, parang sa buhay po natin. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan, sabi nga ng Bible, hindi pa natin ipinagpipray, alam na ng Panginoon na kailangan natin yon. Pero bakit natin kailangang mag-pray? Ibig sabihin ay ipinapakita natin na kailangan natin ng Diyos sa buhay po natin. Tama po ba? Kasi yung taong hindi nananalangin ay para na rin sinabi niya na hindi ko kailangan ang tulong ng sinuman. Tama po. Pero kung nananalangin tayo, pinapakita natin sa ating Panginoong Diyos na Diyos, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, ikaw ang may kakayahan at ako ay servant mo lamang. So, yun po yung nagiging mindset po ng bawat isa. Sa amin, dito po sa core leaders, kaya po yun po ay aming inidudulog sa atin pong Panginoong Diyos. So, ngayon nga po ay pumasok na tayo sa panibago at napaka-fresh na buwan. Amen po. August na. So, ibig sabihin, nakalipas na po yung 7 months. At sa loob ng 7 months ay marami po tayong natutunan mula sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Tama po ba? Yan, marami na po ba tayong natutunan sa taong ito? Kasi ako po'y naniniwala na everyday ang Diyos may itinuturo po sa atin. Tama po? Lalong-lalo na po yung karakter po natin. May itinuturo ang ating Panginoon dahil ang gusto niya, unti-unti, ay tayo po ay maging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam po natin, ang ating dating buhay, malayong-malayo sa karakter ng Diyos eh. Tama po? Pero dahil sa kanyang habag sa atin, so tinawag niya tayo. At ang layunin niya, maging katulad natin ang ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng pag-iisip, katulad ng pag-uugali, yan, katulad ng purpose. Kasi yun po yung reason kaya po tayo ay tinawag ng atin pong Panginoong Diyos sa ganito pong gawain. Kasi imaginein po ninyo, kung tayo hindi tinawag ng Panginoon, malamang sa malamang wala po tayo sa church. Ano po? Baka merong iba sa atin, nasa ibang gawain. Ibig sabihin, yung makamundong gawain. Alam po natin yun, noong tayo po ay hindi pa mananampalataya, alam po natin kung ano yung buhay po natin. So, maaring ganon kung tayo ay hindi tinawag ng Panginoon. Pero dahil nga tayo ay tinawag ng Panginoon at may ginamit ang Panginoon sa atin, narito po tayo. Di po ba? Sobrang blessed po natin. Di ba? Yung mga magulang natin, tinawag ng Panginoon. Yung mga magulang naman natin, hindi sila pumayag na tayo ay hindi maakay sa ating Panginoon, hindi nila maipahayag kung ano yung kabutihan ng Panginoon na na-experience din po nila sa kanilang buhay. So every time po na tayo po ay magkakaroon ng bagong series, ito po ay palaging sinisimulan po natin sa Old Testament. So pansinin po natin, papaano po natin maiuugnay yung hope for the lost doon po sa Old Testament. Sa Old Testament ba, meron ng evangelism? Mamaya po, sasagutin po natin yan. So, palagi pong inuumpisahan natin sa Old Testament dahil napakahalaga na malaman po natin na mula pa noong unang panahon, naroon na po yung heart ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pagliligtas sa mga tao. Di po ba, na-fall kasi yung tao nahulog sa kasalanan. Pero after na mahulog ang tao sa kasalanan, ang Diyos mayroon na agad plano. Naroon agad yung kanyang pagliligtas. Naroon agad yung redemption na tinatawag sa Bible. Kaya nga ang Bible, ito ay nahahati lamang parang tatlo. Creation,
and then fall, redemption, and then completion. So, 4. So, makikita natin na sa kasalukuyan, naroon nga yung panahon natin na pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Nasa redemption period po tayo. Ibig sabihin, narito pa yung pagliligtas ng Panginoon. Marami pang mga tao na nais ng Panginoon, i-reach out po natin. So yun po yung panahon natin sa kasalukuyan at sabi nga po ng Bible, malapit na yung pagtatapos ng panahon. Ibig sabihin, malapit na yung completion. So yun po yung isa na sobrang nakaka-excite sa ating mga Kristiyano. Pero hindi po yun nakaka-excite sa mga taong wala pa sa Panginoon. Bakit po? Kasi yung mga taong wala sa Panginoon, syempre pag dumating ang Panginoon, nahatulan yung mga taong nagkasala sa Kanya. Kasi tandaan po natin, pagbalik po ng ating Panginoon, hindi na po siya offering lamb. Hindi na po siya sacrificial lamb. Siya po ay judge na, siya po ay king na. Kaya nga pag dumating yung king, lahat ng nagkasala sa king, paparusahan ng king. So yun po yung ipinapaliwanag ng ating Panginoong Diyos sa atin sa kasalukuyan. Kapag dumating ang ating Panginoong Jesucristo, dahil hari na siya, lahat ng nagkasala sa Kanya, paparusahan na niya. Hindi na siya papayag na siya'y sasampal-sampalin, hindi na siya papayag na siya'y lalatiguhin, hindi na po. Yung mga taong ayaw magsisi sa kasalanan, sa kanila po ibabagsak yung puot ng ating Panginoong Diyos. So yun po yung itinuturo sa atin, maging sa kasalukuyan. Kaya nga po mapalad po tayo kung tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya po kung mapapansin natin sa Old Testament, palaging may tinatawag ang mga theologians na typology. Di po ba? Yung theologians, kasi nga po, silent pa yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang Old Testament, meron po diyang tinatawag na typology of Christ o type of Christ. Di po ba? Halimbawa, yung Ark of the Covenant. So, yun po ay type of Christ. Di ba? Si Moses, type of Christ. Si Joshua, si Joseph, mga type of Christ po sila. So, ibig pong sabihin, yun po ay laging ang mga tao, laging dinadala sa ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Yung kaisipan ng mga tao, laging dinadala. Yung mga offering ng mga Israelites that time, type of Christ po yun. Yun ay na-fulfill nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. So, laging ganon ang ginagawa o laging ganon ang ginawa ng Old Testament noong panahong yon, na kung saan ay ipinapakita nga doon na may paparating na Misaya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Noon yon. Pero dahil dumating na ang Misaya, ang ating Panginoong Jesucristo, at nagbalik na muli sa langit, so iyon naman po yung ating inaasahan sa kasalukuyan. So yun po yung patuloy na ipinapaalala ng ating pong Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga po makikita natin na bago pa lang ma-reincarnate ang ating Panginoong Jesucristo, marami na pong prophecy sa Kanya. Tama po? Bago pa lang magkatawang tao, bago pa lang isilang ang Kristo, marami ng mga propesiya na may Christ na darating. Diba? Sa Book of Isaiah, punong-puno ng prophecy patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, every book sa Bible, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, na yung sinulat ni Moises at ng mga propeta ay patungkol sa akin. Di ba? So, ang ating Panginoong Jesucristo mismo yung nagsalita o nagsabi na lahat ng kanilang sinulat patungkol sa akin. So, ibig sabihin, laging naroon yung propesiya ng mga prophets para sa ating Panginoong Jesucristo, para imulat ang kaisipan ng mga tao noon na mayroong Kristo na darating. At ngayon din naman po tayo, mayroon namang Kristong magbabalik. Amen po, may Kristong magbabalik. Hindi rin natin nakita si Jesus Christ pero may magbabalik. Si Jesus Christ din po yung nagsabi na siya ay magbabalik. Now, yun po yung bagong series natin sa month na ito na may kinalaman sa pag-reach out ng mga souls. Di ba? Kasi tayo mismo,
alam po natin kung sino yung wala sa Panginoon at kung sino yung nasa Panginoon. Tama po? Tayo, mga nasa Panginoon tayo, alam natin. Mayroong direction yung pag-iisip natin. May direction yung buhay natin. Pero yung mga taong wala sa Panginoon, wala sa direction yung buhay nila. Bakit? Hindi nila alam na sila ay mapapahamak. So yun po yung isa sa pag-aaralan natin sa buong buwan na ito. At kung luloobin ng ating Panginoong Diyos, ay ma-extend muli ang atin pong series. So, maaaring maitanong ninyo, na ganito, Pastor, noon bang time ng Old Testament ay may evangelism na? Ang sagot po ay yes. Diba? Mayroon ng evangelism, mayroon ng pagpapahayag ng patungkol sa katuwiran ng atin pong Panginoong Diyos. Kasi nga, after na si Eve at saka si Adam ay magkasala, so na-fall nga sila, so naroon na yung pagpasok ng kasalanan. So yung kasalanan, yun nga yung naglayo ng presensya ng Diyos sa ating mga tao. Kaya naman, naroon muli yung pamamaraan ng Diyos para ilapit tayong mga tao sa Kanya at marami siyang mga ginamit na mga lingkod niya. So yun po, yes po, meron ng evangelism at ito nga po yung pag-aaralan natin today. Ito ay noong panahon ni Noah. Ayan, so si Noah, Pastor, Noah na naman. Sawan-sawa na kami sa topic na Noah. Pero ang Noah po ay punong-puno po ito ng katuruan at kaalaman sa atin. Para sa gayon ay mas lalo pa nating maunawaan ano ba yung naging buhay ni Noah that time. At yan nga po yung series team natin, Hope for the Lost. At ito po yung katibayan na mayroon ng evangelism noong panahon ng Old Testament. So ito po yung makikita natin sa 2 Peter chapter 2 verse 5. So sige po, kung kayo po ay mayroong mga Biblia, pakibukas po kayo o buksan po ninyo sa 2 Peter. Sige po, tayo po ay tumayo. Ayan. 2 Peter chapter 2 verse 5. Ito po yung sinabi ni Apostle Peter sa kanyang sulat. Sabi po dyan sa English Standard Version, if he did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of the ungodly. So purihin po ang salita ng atin pong Panginoong Diyos. Sa magandang balita, Biblia naman po, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. So, purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. O Father God, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Kayo po ay Diyos na mabuti at dakila. Kaya naman marapat lamang na kayo ay amin pong kilalanin at sambahin sa amin pong buhay. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami po ay iyong kinahabagan. Pero Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mahabagin, hindi lang po kami ang inyong kinakahabagan, kundi yung mga tao na hindi pa nakakakilala at nakakaalam ng katotohanan. Kaya't narito po kami, Panginoon. Kami po yung nagpapakumbaba po sa inyo sa oras na ito. Dumadalangin ang iyo pong mensahe ay paunawa mo po nawa sa amin upang lubusan, Panginoon, na maunawaan namin na kami po, O Diyos, ay nais mong gamitin upang i-reach out ang maraming mga tao sa labas, O Diyos. Father God, patuloy namin ipinagkakatiwala ito sa iyo. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng kalakasan, mga talento, Panginoon, kaya't ang mga talents na ito ay nais mo na gamitin namin upang sa gayon aming Ama, hindi lamang ikaw ay mapapurihan namin, kundi magamit din namin ito upang i-reach out ang maraming mga tao, O Diyos, sa iyo. Salamat po aming Ama sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na maunawaan ang iyo pong mga anak ang iyong mensahe upang sa gayon aming Diyos, ito'y maging baon-baon namin sa aming puso at mamotivate po kami upang sa gayon kami mismo, O Diyos, ay mag-decide sa aming sarili. Sa tulong mo, O Diyos, na kami ay magamit mo para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pag-reach out ng mga tao sa iyo. Salamat po aming Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So makakaupo na po ang bawat isa. So pansinin po natin mga kapatid, ito po yung topic natin today.
Noah's concern for the lost souls. So yun po yung ating topic. So makita natin na si Noah noong mga panahong yon, siya po ay may malaking concern sa mga taong makasalanan o malayo ang loob sa Panginoon. Kasi tinawag siya ng ating Panginoong Diyos eh. Imaginin po natin, sabi nga ng Bible, si Noah lamang ang nakita ng Panginoon na matuwid noong kanyang kapanahunan. So ibig sabihin, maliban kay Noah, wicked na ang lahat. Ibig sabihin, gumagawa na ng anumang kasamaan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nakita ng Diyos ang kasamaan ng mga tao at pinlano niyang gunawin ang mundo. So dahil nakita ng Diyos, masamang-masama ng mga tao, pinlano niya na gunawin ang mundo. Nagkaroon siya ng plano para hatulan niya ang buong sangkatauhan that time. Pero before na gawin ng Diyos, mayroon muna siyang ipinagawa na nagsisilbing warning sa mga tao. So ibig sabihin, ang Diyos, halimbawa, siya ay may ibababang judgment sa mga tao, hindi niya po agad ibababa yun. Kasi nga, graceful ang Diyos eh. Tama po, mahabagin ng ating Panginoong Diyos, merciful siya. Hindi niya agad ibababa ang hatol sa tao, bibigyan niya muna ng warning. Di po ba tingnan niyo po sa paaralan? Sino pong teacher ang nagbibigay ng exam na hindi mo na pinag-aaralan yung ibibigay niyang exam? Di ba bihirang-bihira yon? Lahat ng mga teachers, itinuturo niya muna sa mga students bago siya magbigay ng exam sa mga students. Tama? Bihira yung teacher na magbibigay muna ng exam bago niya ituro. Lalong-lalo na sa mga bata. Imaginin po ninyo, halimbawa teacher ka. O sige, may exam tayo students. O ang exam natin ngayon ay patungkol sa multiplication. Ay grade 1 ngayon yung tinuturuan niya. So ibig sabihin, hindi pa nila alam. Tama po? So ang ating Panginoong Diyos, ganun din po sa ating mga tao. Hindi tayo magsusulit sa Kanya hanggat hindi natin muna nalalaman kung ano yung ipagsusulit natin. So, ganun ang ginawa ng ating Panginoong Diyos noong panahon ni Noah. So, ano yung ipinagawa ng ating Panginoong Diyos? Ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, pinagawa si Noah ng isang malaking dao. Di po ba? Mamaya mapabanggit ko po sa inyo, gaano ba kalaki yung dao na yon? So, pinagawa siya ng malaking dao. Plano na may magaganap na judgment. Ibig sabihin yun ay plano ng Diyos kasi may magaganap ngang judgment at si Noah ang nagpapahayag sa mga tao. Kasabay nung paggagawa niya noong malaking dao. So ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos sa kanila. So ang kwento ni Noah ay isang precise, certain, definite example na ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago o nagbibiro sa kanyang plano. Kasi Diyos siya, hindi siya katulad ng tao. Ang Diyos kasi kapag siya'y nagsalita, tutuparin niya. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Hindi siya katulad nating mga tao. Kapag sinabi nating mga tao, may pagkakataon, nakakalimutan natin. Tama, kapag nangako tayong mga tao, may pagkakataon, hindi natin natutupad. Pero ang Diyos, iba kaysa sa karakter natin. At gayon din, pag nagtakda ang ating Panginoong Diyos, talagang firm siya. Firm ang ating Panginoong Diyos kapag siya'y nagtakda sa ating mga tao. Sinabi nga ng unang panahon, si Jesus Christ ay magbabalik. So yun yung inaasahan natin. Yun ang inaasahan natin at totoo yun. Totoo po nga ang ating Panginoong Jesucristo ay muling magbabalik dito sa lupa. So yun po yung katibayan dahil nga si Jesus Christ mismo ang nagsabi. So that time, ginamit niya si Noah upang ipabatid sa mga tao ang kanyang plano. Di po ba? Pinagawa nga ng ark si Noah that time. So, dahil si Noah ay righteous in his generation, pinagawa siya ng barko at yung barkong yon ay typology of Christ. Di ba? Typology of Christ, type of Christ yung barko. Ibig sabihin, bakit natin sinabing type of Christ yung barko? Dahil yung barko na yon, napakalaki noon, lahat ng pumasok doon o lahat ng nakapasok doon, naligtas sa baha.
Tama, pero yung lahat ng hindi nakapasok sa dao, doon sa malaking barko na yon, napahamak. So ngayon, papaano natin masasabing yun ay type of Christ? Sa kasalukuyan, lahat ng wala kay Kristo, pagdating niya, mapapahamak. Pero lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ, pagdating niya, maliligtas. Amen po? Nakukuha po natin. So, ganon kalinaw yung Old Testament patungkol sa kanyang sinasabi sa Bisaya, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga ang sabi doon, if He did not spare the ancient world, but preserved Noah, a herald of righteousness, with 7 others, when He brought a flood upon the world of the ungodly. So, pansinin po natin yung naka-highlights dyan na herald of righteousness. Ayan, pansinin po natin yan. Herald of righteousness. Kapag sinabi pong herald of righteousness, sabi po sa Greek ganito. Ayan. Ang herald sa Greek, keros, refers to someone who publicly proclaims or announces a message. So, ibig sabihin, si Noah that time, siya ay nag-evangelize sa mga tao. Nag-proclaim o nag-announce siya ng mensahe mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi doon ay herald of righteousness. So, to give notice, sabi po dyan, an official messenger who brings news, a sign that foreshadow a future event, or an action that announces an arrival, ayon sa Merriam-Webster Dictionary. So makikita natin na yung herald, iyon ay pagbibigay ng abiso o ng notice. Di po ba? So si Noah that time, siya ay tinawag na herald of righteousness. Kaya si Noah that time, naging isang messenger ng Panginoon para sa katwiran. Meaning, nangaral siya sa mga tao habang siya ay gumagawa ng dao. Kasi matagal yung project niya eh. Isa yon sa pinakamatagal na project sa Old Testament. Yung ark na ipinagawa ng ating Panginoong Diyos kay Noah that time. So makikita natin na parang sa panahon lang din natin, may mga times na nangangaral tayo o nagpapahayag ng tungkol sa kaligtasan, pero hindi naman pinapahalagahan ng mga tao. Kasi si Noah that time, nangangaral siya patungkol sa katuwiran, pero hindi siya pinapakinggan ng mga tao. Katunayan, sabi nga ng ibang mga theologians, minamak pa si Noah. O bakit ka gumagawa ng barko? Ang layo-layo naman dito sa dagat. Diba? Sira ulo ka ba? Diba? Parang ganun ang mindset ng mga tao noon. Tuloy-tuloy sila sa buhay nila. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagdating ng anak ng tao ay katulad nung panahon ni Noah. Anong sabi doon? Sila ay nagsisikain, umiinom, nagtitinda, nagtatayo ng bahay, nag-aasawa. Hindi nila nalalaman na pumasok na si Noah sa dao o sa barko. So pagpasok ni Noah sa barko, ano na po yung sumunod? Di po ba judgment na po yung sumunod? So yung pagpasok ni Noah sa barko, parang yun na yung last ng period ng ating Panginoong Diyos. Wala na, tapos na yung time ninyo. Pauulanin ko na, lahat kayong wala sa dao, mapapahamak. Yung nasa loob lang ng dao ang maliligtas. So ganun po yung kahalagahan na kung saan ipinapabatid ng Old Testament pa lamang sa atin kung ano yung puso ng ating Panginoon sa mga lost souls. Kung ano yung puso ng Panginoon para maligtas yung mga tao. Kasi hindi nga nagbibiro ang Diyos. Imaginin po ninyo, maaring milyon-milyon, maaring bilyon-bilyon na ang tao that time. Pero anong nangyari? Hinatulan sila ng ating Panginoong Diyos. Kasi binigyan sila ng pagkakataon, pero sila mismo tumanggi doon sa pagkakataon na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Gayon din po naman sa atin eh. Imaginin po ninyo, sa habang panahon ng buhay natin, iyon ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin para mag-repent tayo. Tama po? Para mag-repent tayo at magbalik loob tayo sa Kanya.
Kasi nga, kung hindi tayo magre-repent, tayo na mismo yung pumili. Parang tayo na mismo ang pumili ng ikakapagpahamak natin. Pero kung tayo'y makikinig at susunod sa ating Panginoong Diyos, mapapabuti tayo. 'Di ba? So ganun po yung itinuro ng ating Panginoong Diyos sa Old Testament pa lamang nung mga panahong yon, magmula kay Noah hanggang sa panahon ng mga hari. Ayan. So una, tingnan po natin. Noah proclaimed God's warning while he built the ark. Pansinin po natin dyan. Si Noah, according sa text na binasa natin kanina, tinawag ni Peter si Noah na herald of righteousness. Ibig sabihin, tagapagdala ng message patungkol sa katuwiran. So yun yung ibig sabihin ng herald of righteousness. So habang ginagawa niya yung ark, ginagamit din siya ng ating Panginoon na i-share ang mensahe ng katuwiran. Ibig sabihin, ipinapahayag ni Noah that time na ganito ang Diyos. Ganito kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ayaw niyang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Gusto niyang tayo'y magbalik loob sa Kanya. So yung mga tao parang baliwala lang sa ipinapahayag ni Noah that time. Tama po, nai-imagine po natin, si Noah lang kasi ang nakapasok tsaka yung kanyang 3 anak na lalaki, yung kanyang asawa, at yung kanyang 3 manugang. Kaya nga 8 yung nakapasok sa ark, 8 tao. Pero libo-libo yung mga hayop. So ganun ang ginawang paghatol ng ating Panginoong Diyos sa kanila. So makita natin, ipinahayag niya sa mga tao na may mangyayaring judgment. So ipinahayag niya sa mga tao, magtatapos ang panahon. Pinahayag niya sa mga tao na may darating na judgment. May ipapadalang judgment ang ating Panginoon. Kaya nga ayon sa pag-aaral, ang ark na ginawa ni Noah ay almost 100 years na ginawa ni Noah. Imaginin po ninyo kung gaano katagal yung 100 years. Kasi si Noah, siya ay namuhay ng matagal na panahon. 500 years si Noah, kung hindi ako nagkakamali, nung siya'y pagawin ng ating Panginoong Diyos ng dao. At natapos niya yon, 600 years old siya. Yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin, napakahaba ng period of time na ibinigay ng Panginoon sa mga tao para sila'y magsisi. Imaginin po natin yung 100 years. Di po ba more than 1 generation? Tama po? Kasi ang buhay natin, ilan ba yung lifespan natin? Sa ngayon, bumaba na, baka mga 70 na lang sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, yung 100 years, napakahabang panahon para sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero alam niyo po ba yung mga tao noon, parang naging bingi sila. Pagpasok ng mensahe ni Noah sa kabilang tenga, labas na lang agad sa kabilang tenga. Kaya nga ang sabi doon, sila ay nagsisikain, nagiinuman, nagtatayo ng bahay, nagsisipag-asawa, nagtitinda, hanggang si Noah ay nakapasok na sa dao. So ganun ang explanation na ibinigay ng Biblia sa panahon ni Noah noong ang ating Panginoong Diyos ay naghihintay sa kanila. So sa panahong yon, clear sa kanyang isip ang mangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, clear sa isip ni Noah na totoo yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kasi sumampalataya siya sa Diyos Sumampalataya siya na totoo yung pahayag na yun ng ating Panginoong Diyos. So ganun ang mindset ni Noah that time. Once na naging clear sa puso ng isang tao na may magaganap na judgment soon, una, hindi siya papayag na hindi siya tutugon sa panawagan ng Diyos. Kasi clear sa isip niya may magaganap na judgment. Halimbawa, kagaya ngayon, may magaganap na muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At pagbabalik niya, lahat ng nagkasala sa Kanya, parurusahan niya. Di po ba, kung clear sa ating isip yon, meron pa ba tayong pagkakataon o meron pa ba tayong puso na magpatuloy sa pagkakasala? Alam naman natin na ang makasalanan hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. O di po ba, ibig sabihin, ngayon pa lang, kiniklear na ng Diyos yung kaisipan natin na ganito yung mangyayari. Ganito yung gagawin ko sa hinaharap. So, ganun din po nung panahon ni Noah that time.
Ikalawa, hindi rin siya mananatiling silent dahil magkakaroon siya ng compassion sa mga hindi nakakaalam. So, ibig sabihin, kung clear sa atin na mayroong judgment sa hinaharap, clear sa atin na may mangyayaring muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, at clear sa isip natin na mapapahamak ang lahat ng hindi makikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo mananatiling silent. Tama po? Hindi tayo mananatiling tahimik na hindi natin i-share kung ano yung kabutihan ng Diyos na nararanasan natin sa kasalukuyan. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Di po ba? Hindi tayo papayag na hindi tayo magsasalita sa kanila kasi malinaw sa kaisipan natin na ang ating Panginoong Jesucristo siya ay muling magbabalik. Tingnan po ninyo. So sabi po dyan, ayan, bakit? Ayan, the one who truly cares about the lost does not remain silent. He or she lovingly warns others and shares the message of salvation before it's too late. Mga kapatid, hindi pa po late para po tayo ay mag-proclaim ng message ng katuwiran. Ibig sabihin, tayo po mismo. Tayo muna yung tutugon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos bago po natin ipasa sa iba. Tama po? Tayo po muna yung tutugon. Pansinin po natin. Yan po yung ark na ipinagawa ng ating Panginoong Diyos kay Joshua. Kung tayo'y kay Noah, kung tayo'y katulad ni Noah na concerned sa mga lost, we need to encourage ourselves na kung saan maging kaisa tayo sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Ano yung panawagan ng ating Panginoong Diyos? Share the good news. Tama po? So yun yung panawagan ng ating Panginoong Diyos. So si Noah, kung pag-aaralan natin, busy siyang tao nung mga panahong yon. Diba na-imagine po natin kung gaano siya ka-busy noon? Parang tayo rin. Busy rin po tayo sa buhay, mga tao sa kasalukuyan. Na kung saan, dahil busy si Noah that time, dahil siya gumagawa ng barko na yan, pero nangangaral pa siya sa mga tao. So, ibig sabihin, si Noah isang malaking example sa atin. Tingnan po ninyo kung gaano kalaki yung project ni Noah. Alam niyo po ba yung 135 meters? Kung gaano kahaba? Yung 135 meters, ang isang metro po, ganun lang kahaba. So, ito pong facility ng church natin, almost 14 meters lamang po. So, ibig sabihin, halos 10 ganito kahaba yung ginawa ni Noah noong mga panahong yon. Yan, 135 meters. So, yung 22 meters naman yung wide niya, yung lapad niya, 22 meters. Imagine po ninyo, mula dito hanggang doon sa gate, 14 meters lang. So, ibig sabihin, mas malapad pa rito yung ginawa niya. At yung height naman, sabi ng Bible kasi, 13.5 meters. At ang sabi ng Bible, ang barko na yan o yung daon na yan, 3 palapag yan. Yan, 3 palapag yan. May bubong yan sa taas. 8 lamang ang taong pumasok dyan, pero yung mga hayop, libo-libo. Diba? Libo-libo yung mga hayop na pinapasok dyan kasi kinakailangan ma-preserve yung breed nila. Yan, ma-preserve yung breed nila. So makita natin yan, Genesis chapter 6 verse 15 po yan. So ang tanong, lahat po ba tayo ay busy o yung iba ay busy-busyhan lang? Diba? So kung lahat tayo ay busy katulad ni Noah, si Noah may pagkakataon pang mag-share ng message mula sa ating Panginoong Diyos, ganon din po tayo. Maaring tayo rin may kakayahan din na mag-share ng word of encouragement sa iba. Nasa atin lamang pong desisyon. Tama po? Kung magdidesisyon tayong mag-share ng kabutihan ng Diyos sa iba, magagawa po natin. Kasi bakit? Kung tayo nagtatrabaho ng 8 oras sa loob ng isang araw, may matitira pa sa ating 16 hours. Tama po? Kung sa 16 hours na yon, nakuha na yung 6 dahil nagpiprepare tayo.
At yung 8 pa uli para sa ating pagtulog. Mayroon at mayroon pa ring matitira. Saan po natin ginagamit yon? So, ibig sabihin mga kapatid, iyon ay ipinapaalala lang sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayong kanyang mga anak ay mayroon at mayroong pagkakataon na ibahagi sa iba yung words of encouragement. Tama po, lalong-lalo na sa ating pamilya, panalangin natin, magbibigay din tayo ng time sa pananalangin. Di po ba? Para bigyan tayo ni Lord ng tamang direksyon doon sa ipinapanalangin po natin. So, ganyan po nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoong Diyos noong unang panahon. So, ikalawa mga kapatid, the ark was a visible invitation. Bakit po sinabing yan ay visible invitation? Maaring hindi nawawala sa mga messages ni Noah sa mga tao na kaya siya gumagawa ng malaking barko ay upang malaman ng mga tao na totoo ang warning ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, yung paggawa ni Noah ng barko, warning na yun sa mga tao eh. Visible yun, nakikita. Unti-unti na nagagawa yung dao, unti-unting lumalapit yung judgment. Tama po? Ganon po yung warning sa kanila, napaka-visible. Sa atin nga, invisible pa eh. Sabi nga ng Bible, hindi natin alam kung kailan magaganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sinabi na sa ating magbabalik. Tama po, sinabi na sa ating magbabalik, judgment po yon. So ibig sabihin, bagaman invisible sa atin sa kasalukuyan at visible sa kanila, so malaki pa rin po yung chance natin na tayong mga anak ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay makapag-share ng words of encouragement sa iba katulad ni Noah that time. Kaya yun po yung masasabi natin na warning sa kanila. Sobrang visible yung invitation sa kanila. Parang mistulang isang sermon sa mga tao ang bawat bahagi ng ark na inilalagay ni Noah. Tama po? So itong isang part na ito, sermon na ito sa mga tao. O ito, karagdagan ito ha. Mabubuo at mabubuo itong project na ito dahil kada isang part na ito makakapagpabuo sa kanya. Tama po? So parang isang sermon sa kanila. Parang isang sermon sa kanila. Habang nabubuo ang malaking ark, palapit naman ang palapit ang judgment ng Diyos. Kaya masasabi nating graceful ang atin pong Panginoong Diyos. Bakit po natin masasabing graceful ang ating Panginoong Diyos? Kasi nga mga kapatid, ang haba ng time na ibinigay niya sa mga tao para sila ay magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. So, pinapaalala nito na palapit din ng palapit ang judgment. Kung ang ark ay visible invitation for salvation, si Jesus Christ naman, invisible invitation sa atin. Hindi natin nakikita o nakita ang ating Panginoong Jesucristo, pero yung pangalang Kristo na siya'y namatay, muling nabuhay, after siya'y namatay, inilibing, after 3 days siya ay muling nabuhay, iyon ay sign na rin sa atin. At ang sinabi niyang siya'y muling magbabalik, yun ay dapat nating paniwalaan. Na sa kanyang pagbabalik, hindi na siya offering lamb, kundi siya ay king and judge na that time. Pag sinabing king and judge, lahat ng nagkasala sa kanya paparusahan. Ganon na po siya. Hindi na po niya i-apply yung sinasabing ang Diyos ay merciful. Ngayon na nga na pinaparanas ni Lord na merciful siya sa atin. Tama po? Pero meron siyang completion o merong completion ang mundong ito. May pagtatapos ang mundong ito. Ibig sabihin, hindi tayo dapat makampante sa panahon sa kasalukuyan o sa panahon natin sa kasalukuyan. Maaring bukas isang araw, si Jesus Christ magbalik na. Tama po? Kung si Jesus Christ ay nagbalik na bukas isang araw, ang tanong, ready po ba tayong lahat? Di ba? Nasa atin po, nasa atin po. Tayo po yung makakapagsabi, Lord, I am so ready. Di po ba? Kasi ako po'y naghandog ng buhay sa iyo. Ako po ay sumunod sa iyo. Hindi ako nagpatuloy sa pagkakasala. So yun po yung warning sa atin. Yes, invisible. Di katulad nila, visible yung kanilang ang nangyari sa kanila. Pero ngayon,
sobrang malinaw din sa ating kaisipan na naroon po ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga pahayag sa atin. Hindi natin siya nakikita, pero nag-i-invite siya na makipag-isa sa kanya upang ang lahat ay maligtas. Diba? Si Jesus Christ, diba? Makipag-isa na kayo, o kaya mag-repent na kayo, sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, pansinin po natin. Yan, sabi po dyan sa kasunod, the ark is the ultimate refuge for them in the time of Noah. But today, our ultimate refuge is none other than Jesus Christ. Tama po? Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, maliligtas. Lahat ng hindi nakipag-isa kay Jesus Christ, mapapahamak. Ganun lamang po kasimple yon. Pero alin ang hindi simple doon? Yung atin pong lifestyle, mahirap pong baguhin kung hindi tayo magsusurrender sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi natin isusurrender ang buhay po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Pansinin po natin. Sabi po sa sa salitang Hebrew, in Hebrew, yan yung name for Jesus is Yeshua. Yan yung sa Hebrew, ang name na Jesus ay Yeshua. Yan. A shorter form of Yehoshua o Joshua. And Christ comes from Mashiach o Messiah. Together, the phrase in Hebrew is Yeshua HaMashiach. So, yan yung pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pansinin natin, Yeshua means salvation or rescue. Diba? Si Jesus Christ yung ultimate refuge natin. Siya yung kaligtasan natin kasi yun yung meaning ng pangalan niya. Jesus, Yeshua, means salvation, rescue. Hamashiach, ayan, the anointed one, the Messiah. Ayan, sabi sa God question. So, makikita natin na yung pangalang Jesus, kaya pala Jesus ang ipinangalan sa kanya o Yeshua, ibig sabihin, salvation. Ayan, tayo po ba nangangailangan lahat ng salvation? So, kailangan nating lahat si Yeshua o si Jesus Christ. Amen po. Lahat ng tao dapat si Jesus Christ ang kilalanin. Lahat ng tao dapat makipag-isa kay Jesus Christ. Dahil nga, yun lamang. Sabi nga ng Book of Acts, kay Hesus Kristo lamang o kay Yeshua lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang sino man na ibigay ng Diyos sa silong ng langit na ikaliligtas ang bawat sasampalataya. Walang iba kundi si Yeshua. Yan po yung sinasabi ng Diyos para sa atin. Kung ang ark ay naging salvation ng lahat ng nakasakay, si Jesus naman sa atin sa kasalukuyan. Lahat ng totoong nakipag-isa sa Kanya, maliligtas. So, yun po yung pinaka-clear na dapat nating maunawaan. So, number 3, tingnan po natin. Noah remained faithful even when no one responded him. So, alam niyo po ba na ang Bible, pagdating sa pag-evangelize, ito ay laging nagtuturo na pag nag-evangelize tayo, hindi 100% na hindi tayo marireject. Ayan. Kung ating i-analyze na mabuti si Noah, ay parang nagsayang lang siya ng panahon na, tama? Nangaral nga siya ng word of encouragement sa mga tao, pero ni isa sa mga taong yon, wala namang nag-respond sa kanya, tama? Kaya nga, 8 lang ang nakapasok sa dao Siya lang, yung asawa niya, yung 3 anak niya na may mga asawa rin. So, 8 lang sila. So, yung mga pinagpahayagan niya, hindi sila nag-respond lahat. Ibig sabihin, sa tagal o sa haba ng panahon na nagpahayag si Noah sa kanila, wala namang nakinig sa kanya. Tama po? Rejection po yung tawag doon. Rejection ang tawag doon. Kaya pansinin po natin, apart from Noah's family and thousands of animals in the ark, ayan, they are all saved from judgment. So, nasave sila sa paghatol ng Diyos. But before they enter to the ark, si Noah, walang tigil na nagbibigay ng warning sa kanila. Di po ba? Bukod pa yung visible na nakikita ng mga tao, nag-share din siya ng Word of God sa mga tao.
nagsishare siya ng patungkol sa judgment na mangyayari sa hinaharap. Alam niyo po, ang faithfulness and obedience ni Noah ay dapat na maging faithfulness and obedience din ng bawat mga churches. Tayo po yon. Kung papaanong naging faithful, naging obedient si Noah that time, so dapat ganon din po tayong mga Kristiyano sa kasalukuyan, tayong church sa kasalukuyan. Kahit na ilan lang ang tumugon sa panawagan natin, tuloy pa rin po tayo. Amen po? Minsan po kasi ganito yung nangyayari. Kapag na-reject ang isang tao, ayoko na. Ayan, ayoko na kasi ganun pala yon. Sinyer ko lang ang word of God sa kanya, pero parang mas nagalit pa sa akin. Diba? Kasi nga, merong spiritual warfare. Labanan po kasi yon. Tandaan po natin. Ayaw ni Satan na ilalapit sa Panginoon yung taong makasalanan. Kasi kanya yun eh. Nasa panig niya yun eh. Diba? Ayaw niyang maging panig ng ating Panginoon. Pero, ang gusto ng ating Panginoon, sige, siran mo lang, ako yung bahala. Siran mo lang, gawin mo lang kung ano yung ipinag-uutos ko sa iyo. Diba? Hindi naman ikaw magbabago ng buhay nila. Ako naman ang magbabago, pero siran mo pa rin kasi yun ang utos ko sa inyo eh. So yun po ang dapat maging mindset natin mga kapatid sa kasalukuyan. Hindi tayo panghihinaan ng loob. Kaya nga kahit walang tumugon, tuloy pa rin. Kasi kung si Noah ay nireject ng mga tao, maaaring tayo rin sa kasalukuyan rejectin ng mga tao. Kahit nung mga mahal natin sa buhay, maaaring rejectin tayo. Kahit nakikita na nila na mabuti naman tayo, wala man tayong ginagawang masama, pero ayaw pa rin nilang maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, laban ng spiritual yon. Talagang matinding labanan pagdating sa spiritual. Labanan, agawan ng kaluluwa. Ganon ang nangyayari kapag tayo nag-share ng magandang balita sa mga tao. So walang sinabi ang Biblia na hindi tayo re-rejectin ng mga tao. In fact, ang Biblia pa nga ang nagbigay ng halimbawa na bawat magpapahayag ng mensahe ng Panginoon ay makakaranas ng persecutions, 'di ba? Makakaranas ng tribulations, rejections, 'di ba? Sufferings. So yun yung sinabi ng Bible. Pero may pangako naman ang Bible. Ano naman yung pangako? Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sino yung nagsabi noon? Si Jesus Christ. Di ba? So siya pa rin ang nangako. Siya pa rin ang nangako na ako'y kasama nyo. Invisible nga lang. Di ba? Hindi kita ng mga taong makakaharap natin. Pero alam natin at nasa puso natin, kasakasama natin siya. Once na i-share natin siya sa mga tao. So ganoon kalinaw yung pahayag ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Ang tanging pangako ng Bible ay kasakasama natin yung nag-utos sa atin. At yun nga ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang pinakamahalaga ay tumutugon tayo sa utos at panawagan and then tanggapin natin kung rejectin tayo ng mga tao. Tanggapin natin kung rejectin tayo ng mga tao. Kasi nga, sino ba yung unang nireject? Di ba? Si Jesus Christ ang unang nireject eh. Nung si Jesus Christ ay nangaral sa mga tao, ang ipinangaral niya hindi religion, kundi kingdom. Pero nireject pa rin siya ng maraming mga tao. Ano yung dahilan? Ang dahilan, gusto ng mga taong mamuhay sa dilim kaysa sa liwanag. Pag na kay Kristo kasi, namumuhay sa liwanag. Pero pag wala kay Kristo, namumuhay sa dilim. Maaring sa tingin nila, ay masaya rito, happy rito. Diba? So, ganun yung namumuhay sa kadiliman. Pero, yun nga, may katapusan yun. May katapusan yun. Kung hindi man bumalik ang ating Panginoong Jesucristo habang siya'y nabubuhay, pero papaano kung ikamatay niya? Ganun yung kanyang lifestyle. O, diba? Sabi nga ng Bible, minsang itinakda sa isang tao ang siya'y mamatay, pagkatapos, judgment. Di po ba? Pagkatapos, judgment. That's it. So, yun po yung malinaw. Kaya nga po, hindi po tayo dapat mahiya, hindi po tayo dapat matakot, di po tayo dapat mawala ng gana kung tayo po'y rejectin ng mga tao. Dapat masanay po tayong nire-reject ng ibang tao. Pero,
ang Diyos naman ang nagko-comfort sa atin. Amen po? Tingnan nyo po, subukan nyo po na kapag kayo nag-share ng Word of God, may times na kayo re-rejectin, pero masaya pa rin kayo. Kasi nga, may Diyos na kung saan natutuwa. Kasi ginawa natin yung utos niya, sinubukan natin. Di ba? Sinubukan natin na sumunod sa utos niya. Yes, na-reject tayo, pero kino-comfort naman niya tayo kasi nga, sumunod tayo sa Kanya. So, yan po ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, tayo po mga kapatid, kapag dumating na ang judgment at tayo'y nakabilang sa mga naligtas, ano kaya ang mararamdaman natin? Kasi maaring si Noah that time, noong nakapasok na yung family niya sa ark, parang malungkot siya. Isipin po natin, maaring malungkot siya. Bakit? Wala man lang nakinig sa akin, kawawa naman sila. Diba? Alam kasi ni Noah na may darating na pagbaha. Alam ni Noah na may darating na malakas na baha, na malakas na ulan, aapaw ang mundo ay malulubog sa tubig. Alam ni Noah yon. Kaya habang pumapasok siya, maaring nalulungkot siya. Dahil maraming mga tao na mapapahamak. So ngayon po mga kapatid, kung tayo po ay makabilang sa naligtas, ano po yung mararamdaman natin? Malulungkot din po kaya tayo? O ang sasabihin po natin ay, buti nga sa inyo. Ganun po ba? Di po ba? So ibig sabihin, si Noah ang halimbawa sa atin mga kapatid. Hindi siya na napagod na mag-share ng salita ng katuwiran sa mga tao hanggang sa siya ay pumasok sa daod that time. Tingnan po ninyo. Noah's faithfulness shows that genuine concern for the lost or for lost people is measured not by results but by obedience to God. So, hindi siya tumingin sa resulta si Noah. Kasi yung pag-obey natin sa ating Panginoong Diyos, ang Diyos na kasi yung bahala doon eh. Ang Diyos na yung bahala sa mga taong pinagpahayagan natin ng salita ng kaligtasan. Diba? Parang blessed na tayo dahil tayo ginamit ng Panginoon o nagpagamit tayo sa ating Panginoong Diyos. So, yun po yung masasabi natin na yung katapatan ni Noah ay nagpapakita ng kanyang concern sa mga lost people na kung saan ay hindi doon nasusukat yung resulta, kundi yung pagsunod ni Noah sa ating Panginoong Diyos. So, pang-apat mga kapatid, tingnan po natin. God's patience gave people time to repent. So, ang isang napakagandang karakter ng Diyos, siya po ay mapagpasensya at mapagpahinuhod na Diyos. Alam niyo po ba yung mapagpasensya? Yung kahit napakasama na noong taong kaharap niya, okay pa rin sa kanya. O sige, bibigyan pa rin kita ng time. Maaring hindi mo nauunawaan sa kasalukuyan. Pero patuloy ko pa rin ipapahayag sa iyo yung katuwiran o yung katotohanan. Kasi mahal kita. Di ba? Parang ganun sa kasalukuyan. Ang Diyos, hindi agad niya ibinababa yung hatol sa atin kasi sobrang mahal niya tayong mga tao. Tama po? Imaginin po ninyo, ang dami po nating ipinagpe-pray. Di ba? Granted prayer na po ba tayo? Hindi pa. Di po ba? Pinagpe-pray natin yung ating mga mahal sa buhay pero hanggang ngayon, parang wala pang effect. Tama po? Pero wag po tayong magsasawa. Wag po tayong magsasawa. So kung ating pag-aaralan ang naging judgment ng Panginoon doon sa bansang Israel, 'di ba? Ang bansang Israel, nahati sila, 'di ba? Northern Kingdom and then Southern Kingdom. Nung panahon ni Saul, panahon ni David, panahon ni Solomon, buo pa yung kingdom. Pero after ni Solomon, nahati na. 'Di ba? Kasi malaking kasalanan ni Solomon sa ating Panginoong Diyos. Nagkaroon ng Southern Kingdom, nagkaroon ng Northern Kingdom. Pero alam niyo po ba ng ating Panginoong Diyos, nakita niya yung kasamaan ng mga taong yon. Nakita niya yung kasamaan ng kanyang bayan. Naging mas masama pa sila doon sa lugar na
pinuntahan nila doon sa mga taong nakatira, doon sa kasalukuyang tinitirhan nila. Naging mas masama pa sila doon. Pero binigyan sila ng ating Panginoong Diyos ng mahabang panahon para sila ay mag-repent sa kanilang mga kasalanan. Nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng napakaraming mga messengers sa kanila. Nagpadala ng mga propeta sa kanila ang ating Panginoong Diyos. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Diba? Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Ipatupad ninyo ang katarungan. Yun lagi yung sigaw ng mga propeta sa kanila. Pero yung mga tao, sila pa yung matapang. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinatay nilang lahat yung mga propetang isinugo ko sa kanila. Di po ba? So yun po yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Noong time ni Noah, kung papapansin natin, napakalaki ng ipinagawa ng Panginoon sa iisang tao lamang. Meaning para sa Panginoon, pakinggan niyo po ito, hindi ko ito ipapagawa sa maraming mga tao para hindi agad mayari, para makapag-repent ang mga tao. Di po ba? Sobrang pasensyoso ang ating Panginoong Diyos sa mga taong makasalanan. Binibigyan niya ng pagkakataong makapagsisi. So dito'y makikita natin yung patience ng Diyos. Ibig sabihin, nag-alat siya ng almost 100 years para sila ay makapagsisi. Alam niyo po ba yung Northern Kingdom at Southern Kingdom? Sila po ay hinatulan din ng ating Panginoong Diyos. Sino po ang ginamit ng ating Panginoong Diyos sa kanila? Di po ba yung mga masasamang hari? Hari ng Assyria, di ba? Hari ng Babylonia, yun ang ginamit ng ating Panginoong Diyos para wasakin yung bayang Israel. Judgment po yun sa kanila. Judgment po yun kasi ayaw nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan noong mga panahong yon. So, ganon ang nangyari nung panahon ni Noah. Pero bigo ang Diyos na mayroong magrepent nung panahon ni Noah. So, hindi niya nakita yung repentant heart ng mga tao, kaya iginawad niya yung judgment. Gayon din po nung panahon ng Southern Kingdom at ng Northern Kingdom. And then, ganon din po yung panahon natin, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, yung lifestyle o lifespan ng isang tao, 70 years lang. Yun, napakarami na. Imaginein po ninyo. Ilang taon nang lumipas nung ipinahayag yung salitang repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ilang taon na yung lumipas, di ba? Almost 2,000 years na ang lumipas nung sinabi yun ng ating Panginoon. So ano nakikita natin sa kasalukuyan? Dito pa lang po sa Tumana, mga kapatid, makikita natin almost 1% lang ang Kristiyano. Imaginein po ninyo, almost 1%. Sa 100 katao, isa lamang halos yung Kristiyano. Diba? Ibig sabihin, sa 1,000 katao, parang hirap pa na makasampu yung taong matuwid. Dito pa lang po yon sa lugar ng Tumana. Papaano pa po kaya sa ibang mga lugar? So ibig sabihin, yan ang ipinapakita ng ating Panginoong Diyos sa atin. Tayo po mismo pwedeng magpagamit sa ating Panginoon. Amen po? Para sa gayon, madagdagan yung mga tao. Madagdagan yung mga taong sumasamba at nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan natin. After na siya ay umakyat sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo, ganoon din ang pinagpatuloy ng kanyang mga disciples hanggang sa kasalukuyan. Diba? Sabi ng mga disciples, mag-repent kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Diba? Kung ano yung naging pattern nila noon, ganon din ang naging pattern natin sa kasalukuyan. Gayon din ang pattern na sinusunod natin. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So ang judgment, mga kapatid, ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, maraming hindi sincere sa sinabi niyo ng ating Panginoon at ng mga apostol. Tingnan po ninyo. Yung promise, ito po yun eh. Tingnan po natin. Una, John chapter 14 verse 2 and 3. Iyan po yung promise, mga kapatid. I will come back o I will come again. Sino po yung nagsabi niyan? Si Jesus Christ, tama po? Siya yung nagsabi niya na ako'y magbabalik muli. So anong sabi niya? And I will take you to myself, that where I am, you may be also.
dadalhin tayo ng Panginoon doon sa lugar na inihanda niya para sa atin. Pangako po yon. Ano pa? Tinan po ninyo yung pangako pa. Yang senaryo na yan, Acts chapter 1 verse 11, si Jesus Christ paakyat na sa langit. Ibig sabihin, kitang-kita ng mga apostol ang ating Panginoong Jesucristo, umaangat sa lupa, dinadala sa alapaap. So anong sabi nung dalawang angels? Sabi niya, this Jesus, ayan, this Jesus who was taken up from you into heaven will come into the same way. Kung ano yung umakyat, gayon din sa kanyang pagbabalik. Di ba? Ganon din yung makikita ng mga apostol sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Buhay man sila, patay man sila. Kaya tayo rin, buhay man tayo, patay man tayo, makikita natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. So ganoon po ka-clear ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, bakit hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo? Ano ang dahilan? Mga kapatid, ito po yung dahilan. Tingnan po ninyo. Iyan po yung dahilan. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Hindi pa raw tinutupad ng Panginoon yung kanyang pangakong pagbabalik. Dahil ayaw ng Diyos na mayroong ano? Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Gusto niya maligtas. Gusto niya makapagsisi ang maraming mga tao. Kaya para ang mga tao maligtas, para makapagsisi, naroon yung panawagan sa atin. Magsalita tayo sa kanila. Diba? Mag-share tayo sa kanila. Diba? So para sila'y makarinig, dapat may magsasalita sa kanila. Sinong magsasalita sa kanila? Yung bang kapwa nila na hindi nakakaalam ng katotohanan o tayo na nakakaalam ng katotohanan? Minsan, yun po yung problema sa atin eh. Di po ba? Alam natin yung truth, alam natin kung paano mag-share ng Word of God, nga lamang tayo po mismo parang tinatamad, niisip natin, busy tayo, saka na lang, hindi pa ko handa. Mga kapatid, nawa, Panginoon, nawa, meron naman tayong ginagawa. Halimbawa, ganun yung reason natin sa kasalukuyan. Nawa naman, nag-aaral tayo na gusto kong mag-evangelize sa iba, paano kaya ang pamamaraan? Diba? Ano kayang pamamaraan ang gagawin ko? Diba? So sa church naman, naroon naman yung itinuturong pamamaraan. How to evangelize people. So yun po. So tingnan po natin. Kung sino ay concerned sa mga lost souls at ang ating Panginoong Jesucristo ay ganon din, tayo po mga kapatid, gaano po tayo ka-concern sa mga lost souls? Di po ba bilang pagtatapos mga kapatid? Sige po, tayo po tumayo. Tingnan po natin. Everyone who walks closely with God does not keep His message to themselves. Instead, sabi po dyan, instead, they lovingly and willingly call others to find salvation in Jesus. So, pansinin po natin mga kapatid, kung tayo ay lumalakad ayon sa katuwiran ng ating Panginoong Diyos, yung mensahe ng katuwiran dapat po hindi natin ipinifreeze sa ating sarili. Ibig sabihin, sineshare natin. Dapat ganito po tayo, lovingly and willingly call others to repentance. Yan po. So, tingnan po ninyo, ang Diyos nagbigay po ng isang magandang gospel picture. Yan, tingnan po ninyo yung gospel picture na ibinigay ng Panginoon. The flood, the ark, Noah, Jesus Christ. Diba? The flood represents God's righteous judgment. So the ark represents God's provision for salvation. Diba? Lahat ng pumasok sa arko naligtas. Diba? And then Noah represents a faithful witness who invites others to enter God's provision before judgment comes. Diba? Faithful witness si Noah, nawa, ganun din po tayo. And then Jesus Christ, the true ark. Yan, yun po yung sinabi ko kanina. Typology of ark, si Jesus Christ. Yung pumasok sa ark, naligtas. Yung na kay Kristo, maliligtas. The true ark, the only refuge from God's judgment.
Ngayon mga kapatid, ang tanong, malinaw po ba sa atin yung atin pong naging message? Amen. Sobrang linaw, tama po ba? So nasa atin po mga kapatid, we pray na bawat isa po sa atin mag-response po sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi po nagbabago ang panawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay po, awitan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, tingnan natin. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Kung papaanong ang Diyos ay naging patience nung panahon ni Noah. Nagbigay siya ng mahabang panahon para magbalik loob sa kanyang mga tao. Mga kapatid, ganun din po sa atin sa kasalukuyan. Kung sa tingin po natin, si Jesus Christ hindi pa lubusan na nananahan sa puso natin. Kung sa tingin natin, parang hindi pa convince ang bawat sa atin o ang ilan sa atin na si Jesus Christ siya yung ating salvation. Mga kapatid, ito na yung right time. Ito na yung right time para isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Ito na yung napakatamang panahon para tanggapin natin si Jesus Christ sa puso natin as Lord and Savior natin. At hindi na tayo magpatuloy pa sa pagkakasala. Sapagkat hindi natin alam, maaaring bukas isang araw, si Jesus Christ narito na at susunduin na tayo. So mga kapatid, ganon po kabuti ang ating Panginoong Diyos sa atin. Bawat araw, bawat sandali, yun ay ibinibigay sa atin upang tayo ay mag-repent sa anumang kasalanan na mayroon tayo. Father God, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong mensahe sa amin today. I pray, O God, na ito po ay lubusang naunawaan ng iyong pong mga anak. Pag sa gayon aming Ama, kami man, taulad po ni Noah, si Noah ay hindi po siya pinanghinaan ng loob. Bagkus siya ay tapat na sumunod po sa inyo kahit pa walang sino man na nag-respond sa kanyang panawagan. Father of God, ganun din po kami. Kung kami man ay maka-experience ng rejection sa kasalukuyan, huwag mo po namang hayaan na kami po ay panghinaan ng loob. Bagkus, Panginoon, kami po ay patuloy pa rin na magpagamit po sa inyo. Kung kami, Panginoon, ay nasa kalagayan na pinanghihinaan ng loob, O Father God, tulungan mo po nawa ang iyong pong mga anak. Tulungan mo po nawa kami na ma-share namin ang katuwiran mo sa ibang mga tao, O Diyos. Father God, maraming salamat po. Pagpalain mo po nawa ang bawat sa amin. Pagpalain mo po nawa ang iyong pong mga anak. Huwag mo po nawang hayaan na umalis dito ang iyong pong mga anak na walang baon-baon na kaalaman at karunungan na nagmula sa iyong mensahe sa amin today. Father God, maraming salamat po sa iyong pong kabutihan, sa iyong katapatan at kadakilaan sa buhay po ng bawat isa sa amin. Purihin ka aming Ama, sambahin at dakilain ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.